Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa mga bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli, ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kaniyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsiyupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay tawagin nating personal encounter. Dahil ito ang isang sitwasyon kung saang naranasan ni Simon, ang mangingisda, ang pinagaling na ni Jesus na kaniyang biyanan kahapon sa ating ebanghelyo ng sakit, nilalagnat, pinagaling ni Jesus. Ngayon naman, it's a personal encounter na walang ibang tao kung hindi si Jesus at si Simon. Bagamat pagkatapos makinig ng mga tao sa kaniyang pangangaral, dumating ang panahon
at pagkakataong maranasan ni Simon ang personal na katauhan ni Jesus. Ano po yung personal na yon? Kung tutuusin, tumanda na si Simon at ang kaniyang mga kasamahan sa pangingisda. Ibig sabihin po ay ito ang kanilang skills. Ito ang kanilang trabaho. Alam nila ang oras ng pangingisda. Alam nila kung saan at paano mangisda. Pero narito si Jesus. Sinabi sa kanilang, pumalaot ka. Ihulog ninyo ang inyong lambat. Anong kinalaman ng isang karpintero sa pangingisda? Yun bang, teka muna, magdamag na nga po kaming nangisda pero wala kaming nahuli. Ibig sabihin, alam nila Simon Pedro ang kanilang ginagawa. Pero ito si Jesus, sa kaniyang personal encounter, ay sinasabing, pumalaot ka at ihulog niyo ang inyong lambat. At alam na natin ang nangyari. Alam na natin na sa kapangyarihan ng salita ni Jesus, ang poong Nazareno, sa kaniyang salita, mangyayari ang lahat. At sila nga ay nakahuli ng napakaraming isda at halos masira ang lambat at lumubog ang kanilang bangka sa dami nito. Kaya yung personal encounter ni Simon ang nagdala sa kanya sa kapangyarihang, lumayo po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Hindi kinaya ng pagkatao ni Simon ang presensya ni Jesus na nagpakita sa kanya ng isang himalang unang-una niyang naranasan personally kay Jesus. Kaya doon sa overwhelming experience ni Simon, na sabi niyang, lumayo po kayo sa akin. At ano ang sabi ni Jesus? Huwag kang matakot. Simula ngayon, mamamalakaya ka na ng tao. Mula sa karanasang malapit sa kanila, ibinigay ni Jesus ang misyon bago pa niya gagawin. Sa atin pong paglalakbay, tayo ay napapagod sa ating pakikibaka sa buhay. Nakakaramdam tayo ng pagkabagot at pagkainis. Kahit na yung mangingisda, nasiraan ng loob, magdamag na nga po kaming nangisda pero wala po kaming nakuha. Ilagay natin ang sarili sa isang personal encounter with Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? Pumalaot ka. Go deeper. Baka kaya hindi mo naiintindihan ang nangyayari sa buhay mo, ayaw mong pumalaot. Ayaw mong to go deeper kung saan ka ngayon. Dahil nandoon ang takot at kawalan ng tiwala. Nagdarasal ka ba? Go deeper to your prayer. Baka kulang, baka hindi tama, baka hindi sakto yung panalangin o hinihiling natin. Kaya hindi natin natatanggap ang biyaya pabalik. Kaya nung sumunod si Simon to go deeper, sige po, dahil sabi po ninyo, ilalaglag namin ang aming lambat. At nakakuha sila
ng biyayang umaapaw. Inaanyayahan tayo ngayon sa Ebanghelyo na hindi tayo dapat maging mediocre sa mga bagay na meron tayo. Let us go deeper sa ating relasyon sa Diyos. Hindi po magandang sabihin, pwede na. Okay na yan. Lagi nating isiping mayroon pang itataas sa salitang pwede na. Ano yun? Pwede na. Ibig sabihin, pumalaot ka na, naggawa ka na ng effort para magkaroon ka ng personal encounter with Jesus. Kung sa iyong pagsisimba ay hindi mo maramdaman ng Diyos, go deeper. Pumalaot ka. Kung sa iyong pamimintuho, kung sa iyong pagdedebosyon, hindi mo maramdaman ng Diyos, go deeper. Pumalaot ka. May kulang. May kailangang gawin. Kailangan nating maunawaan at maranasan ng personal ang Diyos. Dahil ang tunay na sumusunod sa Kaniyang salita ay bumabalik sa pagbibiyaya. Ito ang kailangan nating gawin. Ang sumunod at pumalaot upang ang biyaya ay dumating sa ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal.